Ngayong gabi, gusto ko pong mangaral muli sa tunay na pangangaral na dating alam na ninyo. And I will read one verse that says, "For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sakes He became poor, that ye through His poverty might be rich." Tayong lahat, sumabay. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sakes He became poor, that ye through His poverty might be rich. I would like to preach about the graciousness of God's salvation. Everybody says, graciousness of God's salvation. Before I would go into the topic that I would like to form tonight, I would like to tell you that I was looking for the presence of God in my young life. Sa aking buhay noon, ako'y bata pa, talagang hinanap ko ang Panginoon with a sincere heart. At isang araw, ako'y sinagot ng Panginoon sa pamamagitan ng vision, na hindi ko alam na vision pala yun. Nabasa ko sa vision na yon, hanggang ngayon memorize ko ang sinasabing, "If you shall seek me, you shall find me in my way." I don't know what way was that. I thought it was the way of becoming prayerful or religious or just going to church every day. I did not know that I can do that, but without the words of God that will guide me, then my search for Him is futile. It's nothing. It's in vain. Until one day, the Lord showed me from the Scriptures when He said, "Search the Scriptures, for in them you think you have eternal life, and they are they which testifies of me." Kaya sinuri ko po ang banal na kasulatan at nakita kong ito'y naging buhay sa aking buhay. Hanggang ang katanungan ay nangyari sa pag-isip ko at sinabi ko, who is God? Sino ang Diyos? And the Scriptures also answered me. The Scripture said, God is a spirit, and those that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Ang Diyos ay spirito, at ang naghahanap sa Kanya ay kailangang sambahin Siya sa espiritu at katotohanan. Ang mga banal na salitang ito ang siyang nagturo sa akin na ginawa pala ng Diyos ang lahat ng bagay. Langit, lupa, buwan, araw, kalawakan, universo, tubig, dagat, lahat ng naririto, lahat ng taong naririto, ito palang lahat ay ginawa ng Diyos. Science tells us that this all happened in the Big Bang, somewhere, eons of eternity, that Big Bang happened, and then the universe just sprouted. I don't know how scientific is that, because it was the scientist who said it. But when I go into the authority of life, it tells us that it was God who created everything, including you and me. Pati kayo at ako, ginawa ng Diyos. Sinabi ng isang tao na nakapag-aral sa university at naniwala sa tinatawag na Darwinian theory that we came from the monkey. Sinabi pa nga sa isang phrase na, once I was a monkey hanging on a tree, now I am a doctor with a PhD. Tayo raw ay galing sa matsing, sa unggoy. Naniniwala ba kayo niyan? Ngunit pagka sinabi at pinuntahan natin ang authority ng ating kaluluwa, the Bible tells us that God made man by forming him from the dust of the earth. And when man was formed, God breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul. Kaya mga kapatid at mga kaibigan, kahit kayo ay hindi gwapong o tulad ko, huwag ninyong isipin kayo ay galing sa unggoy. Kayo ay galing sa Diyos. Kaya tayo'y nakakaunawa
the only creation of God that have the power of choice. Animal creation don't have that. The mineral kingdom do not have that. The plant kingdom, wala yan sa kanila. Tayo lang ang meron noon na maaari tayong pumili kung ano ang mabuti at kung ano ang masama. At hindi tayo pipigilan sa ating pagpili. Ginawa ng Diyos ang lahat-lahat ng bagay na ito. At siya ang may-ari ng lahat ng bagay. Itong mundong ginagalawan natin, sa Kanya yan. Lahat ng pera sa bangko, sa Kanya yan. All the silver and the gold, the Bible says, all the silver and the gold is owned by the Lord. Lahat ng bundok at lahat ng bukid na nakakikita nyo, sa Kanyang lahat yun. Sinabi ng banal na kasulatan, siya ang gumawa ng lahat ng bagay na ito at ito'y ibinigay niya sa tao. Just imagine how rich God is. He owns everything. Napakayaman ng Diyos. Kung minsan na-admire natin ang taong napakayaman sa mga bagay na material. Ngunit bago ninyo i-admire ang tao, tingnan muna ninyo ang yaman ng Diyos na aking ipinangangaral ngayong gabing ito. Kaya't ako'y nangangaral patungkol sa Kanya sapagkat gusto ko pong malaman ninyo na ang Diyos na mayamang ito ay mayroong plano para sa atin. Hindi po siya Diyos na napakalayo. Parang trillion miles away ang Kanyang langit. And when you pray, you are praying to a heaven like brass. It doesn't answer you. Gusto ko pong alisin sa pag-iisip ninyo yan. Sapagkat ang Diyos na ito, pagka kayo ay nagkaroon ng relationship sa Kanya, malalaman ninyo na malambot ang Kanyang puso at siya ay maaari mong matanganan sa pamamagitan ng kamay ng iyong pananampalataya. At ngayong gabing ito, that is how God operates. I would like to emphasize that over and over again, that is how God operates. He operates by faith. Because you don't see Him. And in one time, you cannot understand everything that He does. But when you don't understand that something that the Lord does, you don't have to understand it right away. You just have to believe it. Magiging ilaw mo ang pananampalataya. Si Abraham, sinabi niya kay Abraham ng Diyos, Abraham, ialay mo ang anak mo. Ang ibig sabihin, dalhin mo sa bundok, patayin mo, kumuha ka ng kutsilyo. Now, if you are human, you will never understand that. Sasabihin mo, boses ba kaya ng Diyos ito? Baka sa demonyo ito. Sapagat pinapapatay yung anak ko, ipinaaalay. Pagkatapos, mga kapatid, hindi mo maunawaan. Pero si Abraham, nanampalataya siya, may faith siya, na ang Diyos hindi siya ipahahamak. Kaya't sumunod siya, at sa kanyang pagsusunod, siya ay naging kaibigan ng Diyos. Maniniwala kaya kayo sa aking sasabihin sa inyo na ang Diyos na ito ay gumawa ng syudad? Pagka kayo ay naglalakad sa buong Pilipinas, ang pinakamagandang syudad sa Pilipinas ay ang Davao City. Payag kayo? Sinong payag ng syudad ng Davao ang pinakamagandang syudad sa Pilipinas? Believe me, I am not fooling you because I have traveled all over the Philippines. And I've stayed some time in those cities that I've been to, but I've never found a place like this place. Hallelujah. Pero, meron pang mas magandang syudad kaysa syudad ng Davao na hindi ginawa ng mga tao. Ang gumawa ay ang Diyos mismo. Merong isang scientist, ang pangalan ay Kenneth Small. He does not believe in God. Until one day, in their search, in their astronomical search of the heavens and the universe, in the northern hemisphere, they saw a planet they had not seen before. Ganito ang kanyang sinabi sa description ng planetang ito. Sinabi niya, we saw in our powerful telescopes that this planet is so brilliant. It's like studded with millions and trillions of diamonds. And we saw pillars in that planet. Pagkatapos nila tapos nawala na at hindi nila nakitang muli, iyon ang nakapag-udyok sa kanya upang mag-search sa sinasabi ng banal na kasulatan na totoo pa lang may inihandang lugar ang Diyos sa atin at siya pala ay hindi sinungaling ng sinabi niya.
Anong sinabi niya? Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I will go to prepare a place for you. And when that place is prepared, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there you may be also. Gumawa ng siyudad ang Diyos. Abraham was looking for this city, but he did not find it in his lifetime. Kawawa naman si Abraham sapagkat hinanap niyang siyudad na ito. Tumira siya sa mga tolda, sa mga tent. Ngunit hindi ito niya nakita ng personal, although ipinangako ito ng Diyos sa kanya. Ngunit magandang balita para sa atin sapagkat tayo ang naabutan ng katapusan ng kapanahunan at tayo kung maglilingkod sa Diyos makakakita ng siyudad na ito na kanyang ginawa para sa atin. This city, He promised to us. The description of this city is incomprehensible. It's incomparable. It's unbelievable. It's so fantastic. It boggles the mind. John describes its mind-boggling beauty. You want to hear about it? I will read it to you. The Bible says in Revelation, "And I saw a new heaven and a new earth. For the first heaven and the first earth were passed away. There was no more sea. And I, John, saw the holy city, New Jerusalem, coming down from God out of heaven, prepared as a bride adorned for her husband. And I heard a great voice out of heaven saying, Behold, the tabernacle of God is with men, and He will dwell with them. And they shall be His people, and God Himself shall be with them and be their God. And God shall wipe away all tears from their eyes. And there shall be no more death, neither sorrow, nor crying, neither shall there be any more pain. For the former things are passed away. And He that sat upon the throne said, Behold, I make all things new. Gagawin kong bago ang lahat ng bagay. And He said unto me, Write, for these words are true and faithful. And He said unto me, This done I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. I will give unto him that is athirst of the fountain of water of life freely. He that overcometh shall inherit all things, and I will be his God, and he shall be my son. Sinabi niya, and He carried me away in the Spirit to a great and high mountain, and showed me that great city. Everybody says, showed me that great city. And He showed me the great city, holy Jerusalem, descending out of heaven from God. Listen to this. Having the glory of God, and her light was like unto a stone most precious, even like a jasper stone, clear as crystal. And its walls were great and high, and had 12 gates, and the gates 12 angels, and the names written thereon, which are the names of the 12 tribes of the children of Israel. And on the east 3 gates, on the north 3 gates, on the south 3 gates, and on the west 3 gates. And the wall of the city had 12 foundations, and in them the names of the 12 apostles of the Lamb. And He talked with me on a golden reed to measure the city, and the gates thereof, and the wall thereof. And the city lieth 4 square, and the length is as large as the breadth. And He measured the city with the reed, 12,000 furlongs. The length and the breadth and the height of it are equal. And He measured the wall thereof, 144 cubits, according to the measure of a man, that is of the angel. Listen to this. And the building of the wall of it was of jasper, and the city was pure gold, like unto clear glass. And the foundations of the wall of the city are garnished with all manners of precious stones. The first foundation was jasper, the second sapphire, the third chalcedony, the fourth an emerald, the fifth a sardonyx, the sixth sardius, the seventh chrysolite, the eighth beryl, the ninth a topaz, the 10th chrysoprasus, the 11th a jacinth, the 12th an amethyst. And the 12 gates were 12 pearls. Every several gate was of 1 pearl. And the street of the city was pure gold,
as it were transparent glass. And I saw no temple therein, for the Lord Almighty and the Lamb are the temple of it. And the city had no need of the sun, neither of the moon to shine in it, for the glory of God did lighten it, and the Lamb is the light thereof. And the nations of them which are saved shall walk in the light of it. The kings of the earth do bring their glory and honor into it, and the gates of it shall not be shut at all by day, for there shall be no night there. And they shall bring the glory and honor of the nations into it, and there shall in no wise enter into it anything that defileth, neither whatsoever worketh abomination or maketh a lie, but they which are written in the Lamb's book of life. Hallelujah! Napakaganda ng siyudad na yon. Kung naunawaan natin mga kapatid at mababasa natin sinasabi na ang kanyang daan, ang dalan, pure gold. Bulawan. Manang way kawatan makadto dito kay basig magdalag sinsil ba? Sinsilo ng mga bulawan dito. Ang dalan dili semento, dili asfalto. Ang dalan sa siyudad, Bulawan. Ang gitasun 2,400 kilometers square mo gyapon. Ang tanan nga mga building dito not made of hollow blocks, kundi mga precious stones. Alimang kay mong doorknob diamante. Dato kining Dios nga akong giwali sa inyo ha. Nasya sa kalangitan magpuyo. Siyang gamhanan nga nagbuhat sa tanang butang. Bisan pag-asa ka mo adto ning kalibutana, mubalik ka ragyapon sa iya, kay ang imong kinabuhi gikan sa iya ha. Ug ikaw mudangat sa panahon nga ikaw moabot na sa imong mamingaw nga lubnganan sa kamatayon. And whether you like it or not, you will one day face the issue of your salvation. And there is no one that can help you but this God that I am preaching tonight. Mao nang inani na lang ang kapagpangugat sa akong pagwali mga kaigsunan, kay akong gibati kining Dios nga nagluwas nako ug naghatag nako gugma sa akong pagkagamay nga nangita ko I was 17 years old. Usa ko ka katekista, usa ko ka altar boy. Unya nangita ko sa iya ug gipakita niya sa akong kamaturan, gipakita niya anak mo balik ko pag-usab. Gamiton ta ka sama ni Pablo nga magwali sa akong maayong balita, sa akong kabuhatan sa Pilipinas. Og ang imong kaluwasan nga pagadad-on kanilang gikan kanako, kining tanan akong ipasagahay bisan sa gawas sa atong nasod. Mao na nga inigwali na ako, di gyud ko makapugong sa akong kaugalingon. Hindi ko mapipigilan ang aking sarili pagka akin pong nakikita ang kabutihan ng Diyos na ito. Ito'y na-describe ni John. It's really mind-boggling. It cannot be comprehended by our natural mind. This is the reason why he said to his followers not to be troubled. In this world you shall have tribulation, but rejoice, he said, because I have overcome the world. Look unto Jesus, the finisher and the author of your faith. When you are tempted to become hopeless and you said, I will end it all. When you are thinking of suicide because you see that life is already colorless, there's nothing for you to live for. Now is the time for you to look at inside of you and see how God can touch your spirit. I-lift up ka sa Diyos sa iyong espiritu. Ayaw kawad igpaglaom igsoon. Bisan nakakabasa kinatumyan sa imong discouragement. Ayaw usapag hunahunag dautan. Hunahunaa nga naay Diyos nga nagtawag kanimo. Ginabulag ka ni Satanas. Ang ginabuhat ni Satanas ang tao, pilit niyang ginabulag sa Diyos. Apan ang Diyos dunay paagi siya. Abi ninyo mga kaigsunan, akala ninyo mga kapatid, eto po ang sinasabi ng banal na kasulatan na kanyang inihanda sa lahat ng mga nagmamahal sa kanya. At sa lahat ng mga nag-aalay ng kanilang buhay para sa kanya, inihanda niya ang siyudad na ito na isang araw, paglipas ng iyong buhay sa sanlibutan ito, ikaw ay dadalhin sa dakong yon. I have heard testimonies of Christians who have near-death experiences. And then they came back
And according to their testimonies, hindi lang isa, dalawa, tatlo, apat, marami. Sila'y pinabalik, ngunit naipakita ng Diyos sa kanila ang lugar na nakahandang ito. Ang kanilang espiritu nila muna doon. At ito ay naobserbahan ko rin na sinabi ni Pablo. He said, I know a man, I know not whether in the spirit or in the flesh, but such a man was caught up to the third heavens, and he saw the things that God has prepared, and it's unlawful for him to say in words. Hindi mo mai-describe, baka sabihin ka ng mga taong luko-luko, sapagkat hindi pa nakita sa sanlibutang ito ang mga ginawang yan. Walang engineer, walang architect na gumawa nito. Ang Diyos ang gumawa. At ang lugar na yon, walang sementeryo, walang hospital, walang mga drug lords doon, mga kapatid. At ang syudad na yon, wala nang pag-iiyakan pa, sapagkat ang tao ay wala nang karamdaman doon. Ang tao ay hindi natatanda. All things are passed away. Behold, all things are become new. There shall be no more pain, no more tears, no more sorrows, no more agonies, no more lonely nights waiting for your loved ones, whether they can come home tonight or not. Dead or alive, you don't know. The future is so foreboding. You don't know what to do with your life. And then there is discouragement. There is problems all surrounding you. But this is all stranger in that city. Kaya't ako'y pinapunta rito, nangangaral sa lahat ng covenant partners sa buong Pilipinas at sinasabi sa kanila, huwag kayong mawala ng pag-asa sa buhay na ito. Manampalataya kayo sa Panginoon Diyos. At siya ay may pangako sa bawat isa sa atin. But yet, you can see how in your human mind, God is so far. How can I reach out to Him? Paano kung matatanganan ng Diyos? Napakaganda nga, Pastor, nang ipinangako niya yan, pero mapapasa atin kaya yan sapagkat hindi naman natin nakakasalamuhan Diyos. I will tell you tonight, though this God is so powerful, though He is so rich, yet this Almighty God, so that you cannot measure up to His stature. So He came down to us. He did not only come down to us, but the Bible says He made Himself of no reputation. Although He was found in the image of God, He made Himself of no reputation, and He became poor for our sakes. Siya ay pumunta rito. Ang Diyos ito na Espiritu, Espiritu hindi nakikita. Sinabi ng banal na kasulatan, isang araw ay nagkatawang tao. Ang lahat ay magsabi nagkatawang tao. In the beginning was the Word was with God, and the Word was God. And the Word was God, was made flesh. The Lord, who is that Spirit, that invisible Spirit, that invisible somebody who created everything, who is more big than the universe that He created. All of the worlds of this universe combined cannot contain Him. He came down to us. Bumaba siya at nagpakababa sa kanyang sarili. Pinasukan niya si Birhen Maria ng kapangyarihan ng Holy Spirit at gumawa siya ng katawan. Paglabas ng katawang yun ang Diyos na nagkatawang tao na kisalamuha lumakad sa ating nilalakaran ngayon. He became poor. He went to the lowest rung of society, to the rejected, to the dejected, to the broken-hearted. Kaya sinabi niya, the Spirit of the Lord God is upon me because He hath anointed me to preach the gospel to the poor. Everybody says, the gospel to the poor. He hath sent me to preach the gospel to the poor. He hath sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised. The Jews, people who are God's own people, were waiting for their Messiah. If you go to Jerusalem, they are still waiting for the Messiah. And they're waiting for the Messiah. Messiah, come! Messiah, come! But they were waiting for the Messiah to come, and He will be born in a kingdom. He will be born in a palace. He will be born with every vestiges of power. But when their king came,
the Messiah came. Siya ay pumunta at nagpakadukha. Napakadukha niya. Ang mayamang Diyos na gumawa ng napakayamang syudad na ang mga daan ay ginto, nagpakadukha. He was rich, yet He became poor. Everybody says, He was rich, yet He became poor. Now we have seen, and I have, in just few moments ago, I have described to you in my own little finite words how His riches are. Konti lang yun. Pero nakita at naaninaw na natin kung ano po kayaman ng Diyos nito. Ngunit sa kanyang pagiging mayaman, alam niya, hindi natin siya maaabot sa ating sariling kapakanan at lakas. Kaya't siya'y pumunta rito, nagkatawang tao, nagpakababa, at sinabi niyang ako'y makikisalamuha sa kanila. Ako'y makikisama sa kanila. Your loneliness was already felt by the Lord when He was here. The Bible says He was human. And He was tempted in all points like as we are, yet the Lord was without sin. He has experienced the pangs of cancer in your body. The Bible says He was crucified because of your iniquities, and your diseases are cleansed because of His stripes. Ang Panginoong ito ay nagpakababa, naging dukha. Tingnan po natin ang kanyang karukahan. Gusto ba ninyong tingnan natin ang kanyang karukahan? Malakas na amen. He became poor. Let's look at His poverty. He was not born in a palace. He was not born in a hotel. He was born in a manger. Pasungan sa baka. Sabsaban ng mga baka. Alam ba ninyo yon? Yung pasungan pala, hindi kahoy yun. Bato na inukit ang gitna at doon pinakakain ng mga baka. At ito palang pinasukan ng Panginoon na ipanganak siya parang garahe ng mga kamelyo at mga baka. Doon siya ipinanganak. Wala pang lampin. Napakadukha, walang lampin. Salamat naman nung ako'y pinanganak, may lampin pang konti na naibalot sa akin. Ngunit sa Panginoon, walang lampin siya. Ibinalot, ewan ko kung anong pinambalot sa kanya. Nang siya'y lumaki, he did not go to school. There was no schooling for the Lord. He was, as you say, uneducated. Never owned a thing. He was even rejected in his town in Nazareth. And then in Galilee, he preached without a microphone. Now I'm preaching with a microphone for you to hear me. Jesus Christ preached without a microphone. He did not preach with a camera. Walay camera ang atong Ginoo nga makitaan siya sa tanan. Nagbalay-balay siya. Bawat bahay pinuntahan, nangaral sa mga villages, sa mga squalor area, sa mga squatters area, sa mga lugar na kung saan ayaw dumaan ng tao, ang Panginoon ay lumakad. The Spirit of the Lord God is upon me because He hath sent me to preach the gospel to the poor. Nakisama siya. And then, He walked most of the time. Lumalakad lamang ang ating Panginoon, hindi po siya sumasakay. He was mocked, but He did not say a word against His persecutor. He was judged unjustly, condemned to die, a crown of thorns cruelly forced upon His brows, piercing delicate nerves around His eyes, shutting them closed. Na kung makikita mo yung description ni Isaiah nung siya itayo. Now, these Roman tormentors are expert in this. Because when a man is condemned to die in the Philippines, he would either go and sit in the electric chair and have a little injection or something like that. But in Israel, when you are condemned to death, you are going to go up on a mountain, bury your own cross, and then you will be crucified, and you will have the last cruel punishment that you will receive are the spikes that will be driven to your hands and into your feet. Nung siya'y naroroon na, sarado na yung mata niya, bugbog sarado na siya, luwa ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata, puro dugo na mga kapatid, at hindi mo na siya makikilala. Sabi ni Isaiah sa kanyang vision, this God
that he was describing was without form and without beauty, that we should desire him. And when they lay you up, they won't lay your cross straight up, but they would lay it leaning downward, calculated for you to suffer the ultimate suffering of just the spikes holding your whole body. And in this manner and in this fashion, you will suffer for about 6 hours, not because of the loss of blood, but because of an irregular heartbeat. And you will die in that fashion. He was crucified from 12 o'clock, mid-noon, and he died about 6 o'clock in the evening. Napakasakit ng kanyang dinanas. Jesus Christ died of a broken heart. Siya po ay namatay. Hindi lamang siya nagpakadukha, kundi nagpakamatay at nag-alay pa ng kanyang buhay para sa ating kaligtasan, na tayo ay kanyang madala sa kanyang kaharian sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Ganito po ang ginawa ng ating buhay na Diyos. Ngayon, baka masasabi ninyo, Pastor, ano pong nangyari pagkatapos? He was so poor. They even borrowed a tomb for him. Wala siyang libingan. So, naghiram sila ng isang libingan para sa kanya. He became poor. He lived with the poor and died poor. But this is the portion that I would like to emphasize so much. Why he did it. Bakit niya ginawa yon? Ang natin mo sabing, bakit niya ginawa yon? Hindi ko kayo naririnig. Bakit niya ginawa yon? Pastor, bakit niya ginawa yon? Bakit pa niya ginawa? Ang sinabi mong dinescribe mo, ginawa niya ito, meron siyang layunin. He did it for a purpose. The purpose that we poor might become rich. Na kayong dukha, mapayaman. Riches are categorized into two categories. One is called permanent riches, and the second is temporary riches. Ang kayamanan, dalawang klase. Permanenteng kayamanan at temporaryong kayamanan. Ngayon, ako'y nangangaral sa inyo. Bawat pangaral ko sa Concert Crusade, hindi ko kinakaligtaan na may pangaral muna ang permanenteng kayamanan. What are permanent riches? You have a soul and a body. Your body deteriorates and you die and you go back to the dust because that is where you came from. But your soul that is inside of you that came from God does not die. When he is separated from God, it is called eternal death. It is called eternal separation. But that soul exists. This is where I come in when I preach the word of God to you, because the soul does not need food that come from the physical world or the material world. Your soul needs food that comes from the word of God that will make it live again. Jesus said, the words that I speak unto you, they are spirit and they are life. Etong pinangangaral ko ngayon, pagkain ito ng kaluluwa. Ngayon, paano mapapasa iyo ang mga espiritual na kayamanan? You can obtain these permanent riches which are spiritual in nature by faith through the Word of God. Everybody says, through the Word of God. Mapapasakin ang kayamanan yan. Nandito ako, nangaral ng magandang balita na hindi pinababayad ng Panginoon. Ito'y tinanggap kong walang bayad at ito ay pinamibigay at ipinangaral na walang bayad. Kayong lahat na ngayon ay sumusunod sa Panginoon at nagbigay na ng inyong sariling desisyon, kayo ay yumaman sa Espiritu. Nung isang araw sinabi ninyo, Lord, I repent of my sins. I accept you as my personal Savior and you are my King from now on. Reign in my heart. I will follow your words from now on. No, from now on, ang kaluluwa mo nagkaroon ng kaligtasan, ikaw ay yumaman. Yung sinabi kong syudad na kanyang ipinangakong gagawin at ginawa na, pupunta ka doon sa araw ng iyong kamatayan.
Kaya yung mga Kristiyano, pagka namamatay, masaya. Di ba, ang karaniwan, pagka mamamatay ang mahal mo sa buhay, malungkot ka. Pero yung tunay na nakakaunawa, pagka namamatay ang isang Kristiyano, hindi siya tunay na patay. Ang kanyang katawan natutulog lang, ngunit ang kanyang kaluluwa pupunta na sa syudad na ang mga daan ay ginto. For you to obtain this, you must know what is truth and what is error. Truth is the path to heaven. For us not to be deceived, let us stick to the words of God, because this is the truth. Thy word is truth. Ang katotohanan ang siyang iyong susi papunta sa langit. Para hindi ka malinlang, kailangan manatili ka sa mga salita ng Diyos. Kaya pagka nakikinig kayo ng salita ng Diyos at hindi nakasulat sa banal na kasulatan ng turo o doktrina, huwag ninyong tanggapin. Sinabi ni Paul, whether we or an angel from heaven preach any other gospel unto you than that which we have preached unto you, let him be accursed. Huwag tanggapin kahit si Pablo pa o isang anghel. Manatili tayo dito. Any doctrine teaching that's not based in the words of God should be rejected. This is the first priority of my preaching. Permanent riches. Ang lahat ay magsabing permanent riches. Permanenteng kayamanan. Laksan nga natin, permanenteng kayamanan. Ngayon, pupunta ako sa pangalawang klase ng kayamanan. Temporaryong kayamanan. Temporary riches na siyang pinagkakaguluhan at pinaghahanap ng marami. Financial, temporary riches, financial, material, and bodily riches. Money, food, clothing, houses, lands, cars, education, earthly honor, health for the body. Itong lahat mga temporal na kayamanan. Pera. Sinong may pera sa mga sandaling ito? Taas ang kamay. Huwag kayong matakot, di ko kayo hold upin. Temporaryo lang yan. Kikita ninyo, marami kayong pera ngayon. Bukas! Wala na. Temporary ang kwarta. Ayaw gyud ibutang tanan ang imong utok sa pagpangita, ana. Unahon nimo ang pagpangita sa gingharian sa Dios aron makasulod dito ang imong kalag. Food, temporary din yan. Kakainin mo, after 4 hours, ilalabas mo na naman. Baro, damit. Nako, eto bago pa. Pero mga 2 linggo o 1 buwan, luma na yan. Bibili ka na naman ng bago. Bahay, huwag niyo pagkaguluhan yung bahay nyo. Maluluma, lalo na kung may anay na. Wala ka ng gana. Lupa, nakabili ka. Pagkabukas, iba na naman ang bibili. Lalo na sasakyan. Ngayon bago pa. After 4 years or 2 years, nabangga. O kaya nabulok, o kaya kinalawang, aalis na naman sa iyo yan. Education, pagkamatay mo, wala na sa iyo yan. Yung honor na bigay ng sanlibutan, madaling mawala sa iyan. Yung bodily, kaya na napakarami ng mga nagba-bodybuilding para gumanda raw ang kanilang katawan. Isang araw, magkakasakit ka, mawawala ang lahat ng mga bagay na yan. Pero kailangan din natin yan. Amen! Ngunit sa gabing ito, sasabihin ko sa inyo kung paanong angkinin ang mga bagay na ito na ating kailangan. Huwag ninyong kalimutan, kung gusto nyo angkinin ang mga temporal na mga kayamanan ito, unahin muna ninyo ang spiritual na kayamanan. That's why the Lord said in Matthew 6:31 to 33, therefore take no thought saying, what shall we eat or what shall we drink? Or wherewithal shall we be clothed? For after all these things do the Gentiles seek, for your heavenly Father knoweth that you need all these things. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Lahat ng sasabay sa akin nito, magkakaroon kayo ng dobleng milagrong pagpapala. Sabayan ninyo ko ng malakas. Sinong gusto ng pagpapala? But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Pagka pala ang hinanap mo, unang-una salita ng Diyos para sa ikapagbabago at ikaliligtas ng iyong kaluluwa, ito palang mga temporal na kayamanan,
sasama ng lahat yan. Idadagdag ng Diyos yan. Kahit hindi mo hinahanap, ibibigay sa iyo ang bagay na yan. Sinong kailangan ng bahay dito? Meron naman bahay ang kaluluwa mo. Sino nangangailangan ng bagong sasakyan? Meron na bang sasakyan ang kaluluwa mo? Sinong nangangailangan ng damit? Nakadamit na bang kaluluwa mo? Sinong nangangailangan ng lupa? Meron ka na bang lupa sa syudad na yon? Yun ang hanapin natin. Sapagkat ang bagay na ito sa mundo, lilipas. Sabi ni Psalmist David, ang expiration date daw natin is 70 years. After 70 years, the years remaining after that are all bonus years for you. Pero tayo, pagka ipanganak tayo, dito sa ating forehead, merong expiration date. 70 years and you're over, man. Gatas, bibili ka, expiration date, January 1, 1999. Tao, pagka pinanganak, expiration date, 70 years lang. O ngayon, sino ang more than 70 years dito? Pinagpala kayo. Bonus years na ninyo yan mula sa Panginoon Diyos. Tingnan nyo ka-temporal ng buhay na ito. In the body, life is so short, it's just 70 years. So don't waste your time looking for these material things because the Lord has already promised that this will follow you when you first seek the kingdom of God. Hanapin muna nyo yung kaharian ng Diyos. Saan po ang daan? Sinabi ni Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Makukuha mo ang pagpapala ng Diyos na temporal na ito sa pamamagitan ng pagsusunod. Sinabi niya, Luke 6:38, give and it shall be given unto you. Good measure, pressed down, shaken together, running over, shall men give into your bosom. For with the same measure that you meet withal, it shall be measured to you again. Kaya yung mga Kristiyano na kakaunawa sa salita ng Diyos, giver. Nagturo ako nito nung nasa bundok pa ako. Ang congregation ko, mga 50 lang. So I was preaching. We are so poor, mga Bisaya, kay balo mo ng tamayong, na yung mga gangis diha. Every 7 years, mutungha mo ito sa mga kapi. Pagkatapos among uyugon sa gabi, mga tagak, mo na yung ginasanglag pagkabuntag. Sa among kapobrehon diha, 6 months crisis, 6 months harvest. Pagka 6 months na, pati dahon sa sili, mahurot. Pati punuan sa sili, among lungagon. Pati ka ng dahon sa kapi, among dungagon, kay para nami matilawan nga bisang gamay kapi na lang. Grabe yun ka pobre. Pero kining akong pagpangwali, sa magyapon sa akong pagwali karong kagabi. So sige kong wali. Napakagandang pangaral ko. Give and it shall be. It's a spiritual law. Give and it shall be given. Human law, in order for you to get, you must have to take. Take! Take! But the spiritual law of God says, give, and it shall be given back unto you. Good measure, pressed down, shaken together, shall men give into your bosom. For with what measure you meet, it shall be measured to you again. So, nangaral na ako nito. Spiritual law of God. Gusto ko mangat ang lahat ng mga anak ng Diyos through spiritual way, through spiritual means. One day, merong isang balo lumapit sa akin. Ay balo ni Dol sa kuha. Kabalo ko aning baluha. Pobre pa sa ilaga. Mga anak ang kamisita busulot. Ang mga anak, di man gani mapahira ng nangong. Puro na yung mga ranggo ang anak. Ang uban general, ang uban lieutenant, ang uban captain. Ano ba? Pobre. Ang tubig inito na lang, gamay asukar, butang ipatutoy saan. Pertig yung pobre ha. One day this widow came to me. And she said, Pastor, I have something to give to you. I said, what? Pinuksan ko. 12 itlog. Itlog sa iyong manok. Pag-abri na ako, tanaw ko sa iyo Nag-guilty ko nga naluoy. Ko nga, sister, nang pasayloa lang ko ha, kay di na ako madawat ni kay kabalo man ko sa imong kahimtang. Pobre kay ka. Mas nagkinahanglan ang imong mga anak nga budlat nagtiyan tungod sa bitok. Kay kanako, kay tambok-tambok pa man ko. Amis bukid ana, nagpastor ko dugay.
Nakiguban ko din sa mga katawhan. So, sabi ko, as ingon ako, di na ko madawat ni sister kay magilti ko mukhaon na mas imong mga anak, mas nagkinahanglan na. Pag-ana na ako sa akong nawong, kita na ako siya, wanang tingog. Gatulo na lang yung luha. Anak, gatulo yung luha. Nga hilak man ka. Pastor, ingon siya, ikaw nagwali, bagulang, doon kasi mana lang. Nga muhatag kay paghahatagan. Sa tupa, wa ko nimo gihigugma, di ko nimo gustong mapadalaginan. So, out of the guilt sa akong kasing-kasing, sakit sa akong buot mga igsoon kay mutabang pamanggani yung tako saya, mukuha na hinuong ko. Ingo, sige na lang, Stel. So, nagpadayon to, no? Panto ka nang gilaga ang uban, giprito, kaon. 2 months, nakalimot na ko. After 2 or 3 months, this same woman who gave me 12 chicken eggs came back to me. Iyon siya. Naay Thanksgiving party sa balay. Imbitaron ta ka. Ko, ha? Thanksgiving, ha? Oo, pastor, magpasalamat ko sa Ginoo. So, wala akong mangutana kung saan pasalamata. Niyato na lang ko. Pagkato na ako, igsoon, ang lamesa puno sa sudan. Wapak bitag kanon, sudan puno. Pero puro manok. Nay pritong manok, nay adobong manok, nay nilagang manok, nay sinilhigang manok, nay pinaupong manok. Sister, pagkadaghan ba ning imong manok de? Samtang gasulti pa ko, ang mga manok nang lupad na sa kusina. Burag mga racket ba? Ang uban nalugpad ito. Inko, sister, sira ang bintana. Pag-ana na ko bintana, tanaw ko zon. Ang iyang tugkaran, pulong manok! Siya di lang na mao, adto dito sa kwarto. Pagtalaw sa kwarto, igsoon, ang ako nakita binakog mga ulo bitaw bitin. Mga manok di ay nga naspugaran. Puro na itlog. Ingon siya tanawag, wani mo dawat ang akong 12 ka itlog. Dili ni hatag si Ginoo ko. Give, and it shall be given unto you. Good measure, pressed down, shaken together, shall men give into your bosom. For with what measure you meet, it shall be measured to you again. Siyudad sa Davao, nga mga anak sa Dios, nga na imong covenant partner ni akong pagalagad, kamong 50 mil nga diya dinhi, gisaad naman mo daan sa Dios. Giingnan ko niya, nga diri lang sa siyudad sa Davao, manukad sa 50 mil ang imong mahimong covenant member or partner. Nga akong pagapanalanginan, nga akong kuhaon gikan sa ilang kapobrehon, kay imo silang tudluan sa akong pamaagi. Hallelujah. Hallelujah. There was one widow woman in the Bible. When the offering box was taken, the Pharisees, kanibang mga salingkapaw nga mga tao nga maghatag kay ipakita ilang paghatag. Nagditrumpeta pa igsoon sa simbahan na. Hatag, hala, dagko kay hatag. This one widow woman does not want to be seen by anybody, has 2 mites, 2 ka sentimo, o kunukun taon siya. Butang siya na. Pero sa kabalong Ginoo nagtindog dito sa offering. Nagtanaw sa tanang naghatag. Ang gitanaw sa Ginoo dili ang gidakon sa gihatag, pero ang gidakon sa nabilin. Amen. Ugang kasing-kasing. After they have given all of their offerings, He called unto Him His disciples. And the Lord taught them a lesson. He said, of all that have given, it is this widow who has given much and more than all of them. You know, why? Because those people gave out of their abundance. But this woman gave all that she has. Sacrificial giving. Lalimang katong nga pila ka panahon ni Labay. Hantod karon. Sa siyudad sa Davao ako, ang tanan diri mga covenant partners kadaghanan nasa squalor area, nasa squatters area. Nagsulat sa kuha. Nga, nagduol sa kuha. O ang mga coordinators nag-report sa kuha. Pastor, kining natay members diha. Wala ko kabaluan eh. Gipaybalo lang sa kuha. Og mingon nga, nag-sacrifice na siya sa paghatag, pastor. Kaya sa mga pag-sacrifice, wala lang kakabalo para siya makatabang sa bulaton sa Diyos.
Iyon siya, na maligyan ni siya puto. Pagkatapos ginahatag niya sa ministry, unya yung mga anak igsoon, mas nagikinahanglan anak. Apan giunan niya ang ministry. Kaya nakasabot siya sa mga pulong sa Diyos. Niya nagampuko sa Ginoo, akong gingnan, Lord, tanduga itong naghahatag sacrificially. Niya, kaagi pag siya paglutos. Kay sa dihang na maligya siya, gingnan siya, si Kibuloy, gwapo kayong sakyanan, gwapo kayong sinina, ikaw na maligyang puto! Sabi niyo sa insulti niya, buot ka! Ako ring gugma! Kaya nakasabot ko sa pulong sa Diyos, magbuti ka lang ako! Ingon siya na, iyang gitestify sa kuwa nga, giingnan daw siya itong mga oposisyonista nga nagaluto sa iyaha nga, si Kibuloy, gwapo kayong pagkaon, ikaw, ista nga dubok ang ginakaon mo. Ingon siya nga, buot ka! Kung ano na akong gustong ihatag sa Ginoo, magbuot ka! Bisan si pastor di makabuot na ako, gihatag na ako kay kinasing-kasing, gikat sa akong gugma na! Kaya dito, sa paglilingkod na ito, the Lord does not want forced worship. Don't give yourself by force to the Lord. Or don't give by force if you are not converted in your heart by giving voluntarily, volitionally. It is not accepted by God. Pero tanawa, bisan ang kinatapusang balo, muhatag, bisan sayang katapusan, ngawa ko kabalo, the Lord is going to bless them because they did it by love. Hallelujah! Give and it shall be given back to you. That's a spiritual law that cannot be broken. All of these physical laws, the laws of physics, they are just depending on the spiritual laws that are written upon the Word of God. Why are people so poor, remain poor, and die in poverty? Because of selfishness in their hearts. Kanabang mga reklamo sa kabusin taon, wa ko lisod kayo na, di na pwede. Kinahanglan ilisdan ang atong vocabulary. Let us have the vocabulary of faith. When you have faith in the Lord, you will open up the limitless power of God. And when you have gone beyond your limitations and you go beyond the bounds of your limited minds, then that is when the arms of faith of the Lord can move for you. By faith, you will receive what you have asked for when you believe without doubt in your heart that God is going to give it to you. But first of all, obey Luke 6:38. Anak kayo ng Diyos, huwag ninyong pababayaan na merong magpapayuko sa inyo. Lift up those sagging heads. Lift up those broad shoulders of yours that are stooped down because the devil said you have no more hope and you have no more power in this world. You have, if you have the Lord with you, then the majority is for you. Nasa sa iyo ang Panginoon. Tumayo ka at sabihin mo sa pananampalataya, ako'y magbabago. How can you obtain these riches? By repentance. Repentance is a change of mind. Mga shabu dealer, magbago na kayo. Mga drug lords, kaya ako'y nangangaral, namamaos na ko, sinasabi ko, magsisi kayo. Sapagkat ang gawang masama, hindi pupunta sa mabuti. Yan ay pupunta sa kapahamakan. There is a way which seemeth right unto a man, but the ends thereof are the ways of death. Karon, kini nga kong pagwali sa Tibok, Davao. May pangmanindamog dubok na isda. May pangmanindamog puto. Nga mga lagat sa Diyos. Kaysa magtindag shabu. Tapos mundag ko'y mong balay tungkol sa shabu. Pagkatapos, huwag kang kakita sa mga daot sa shabu. Ang epektuan ng shabu, 7 days di ka matulog. Kusgan ka, lami kayo mong pamati. Pagka mo subside na after 7 days, mangita ka o sexual contact. Mananap o tao, tigulang o bata, murape ka gyud kay mauna ang iyahang kanang epekto sa imong kinabuhi. Kini, 1.7 million. Buhi sa society. And the Philippines is going to be one anarchical mess. We don't want that to happen. That's why there are laws to be obeyed of the land. But when these laws are circumvented, these laws will find some ways in order to exact justice
to evil and to evildoers. I am raising my voice to the Philippines and saying, come and repent. Come and change your mind. There's still hope for God. Kahit sa inyong mga masasama, shabu dealers, drug lords, mga murderers, lahat kayong mamamatay ng mga mabubuti, kayong rapist, kayong lahat. Kaya ako nagpapapaos, nananawagan sa inyo at sinasabi, magsisi kayo. Ang ministry ito, open. Nakikita niyo yung testimony rito, mamamatay tao, nagbago! Kahit pukpukin mo pa ng martilyo ang kanyang ulo ngayon, hindi na siya babalik sa kanyang pagiging masama sapagkat ang kapangyarihan ng Panginoon pumasok na sa kanyang puso at siya ay binago na. I'm preaching repentance, and you can obtain the spiritual riches and these temporal riches by repentance. Repentance is a complete change of mind. Kung ikaw siya budiler, naku, masama pala yan. Hindi ko nagagawin yan, Panginoon. Pinagsisisihan ko po. Napakarami kong nasirang mga utak ng kabataan. Itong lahat na nasisira mo, there is a law of retribution. You will reap what you sow. Bakit tinanim mo masama? Aanihin mo masama. Tinanim mo mabuti, mabuti rin ang aanihin mo. Kaya gumawa tayo ng mabuti. Ang paraan lang para magbago tayo, manumbalik loob sa ating Panginoon. Biro nyo kung ang lahat ng Davao magiging covenant partner, wala nang masyadong trabaho yung mga pulis dito. Kahit pa magtutok-tok pa yung drug lords, sapagkat nasa Kristo sa puso mo. Hindi ko na kailangan yan. Para mahaya ko, I need only to pray and the Spirit of God comes upon me and I have that divine high in me. Hallelujah. Sabi ng iba, Pastor, bakit na-high kayo pagka kayo nangangaral? Hindi ako sumingot ng shabu. Ito'y high sapagkat salita ng Diyos at Espiritu ng Diyos ang nasa sa aking puso. Hallelujah! Hallelujah! Another is bringing your tithes to the Lord. 10% of your income when you give it unto the Lord. Sabi ng Malachi 3:10, give all the tithes into the storehouse that there may be meat in my house. And try me now wherewith saith the Lord, if I will not open to you the windows of heaven and pour you out a blessing that there shall not be room enough to receive it. Before I end, think about this. Biro mo sa sanlibutan ito, pagka namatay ka, may eternal insurance ang kaluluwa mo. Pupunta ka sa new city, pagkaganda-gandang syudad. When the Lord called me, I must make a confession right now that I have not made before. Like the Apostle Paul, I also had the experience. Whether I was in the body or not, I don't know. But God brought me up, and I saw the things He has prepared for them that love Him. You can obtain this by faith. Sino ang gustong tumanggap ng mga biyayang ito mula sa ating buhay na Diyos? Sumigaw ng malakas na praise the Lord. Tumayo tayong lahat, mga kapatid. Purihin natin siya at sabihin natin, tatanggapin ko yan sa pamamagitan ng pananampalataya. Habang ako, isipin ninyo na yung tilamsik ng ulan na yan ay pagpapala. Huwag ninyong takpan yung ulo nyo. Pagpapala yan. Mabuting mabasa ka, pagpapala. Isipin mo, by faith, pagpapala yan. Okay? So lahat, hindi kayo ma-accommodate dito lahat. Pero yung pwedeng pumunta rito, come and I will pray for you. As you receive these blessings from the Lord, as I sing this song. Reach out and touch the Lord as He passes by. You will find He's not so busy just to hear your heart's cry. He is passing by this moment, your needs to supply. Reach out and touch the Lord as He passes by. Reach out and touch the Lord as He passes by.
you will find He's not so busy just to hear your heart's cry. He is passing by this moment, your needs to supply. Reach out and touch the Lord as He passes by. Reach out and touch the Lord as He passes by. You will find He's not so busy just to hear your heart's cry. He's passing by this moment, it's to supply. Reach out and touch the Lord as He passes by. Pagpalain po ninyo sila, O Diyos. Iniisip namin na ang ulan na ito ay ulan ng inyong pagpapala sa bawat isa. Na kahit hindi ko po nabigyan lahat ng inyong panyo, silang lahat ngayon ay binasa ng inyong mga pagpapala, O Diyos. Pagpalain po ninyo ang lahat ng mga anak ninyong naririto na tumanggap sa ulan ng pagpapalang ito. Naway buhos pa po ninyo sa kanila ang lahat ng mga pangangailangan nila. Unang-una, O Diyos, espiritual na pangangailangan, kaligtasan ng kanilang kaluluwa. At pangalawa, ang kanilang temporal na mga pangangailangan, O Diyos, ibuhos mo po sa kanila. Pagalingin ang inyong mga karamdaman. The Lord heal you tonight. As He passes by, reach out and touch the Lord as He passes by. You will find He's not so busy just to hear your heart's cry. He's passing by this moment, it's to supply. Reach out and touch the Lord as He passes by. Hindi ko kayo nabuhusan ng langis lahat, ngunit ito ay langis at ulan ng pagpapalang mula sa ating buhay na Diyos. Ang ulan na ito ay hindi ulan ng sakit, ngunit ito ay ulan ng kagalingan. This is rain of healing and rain of blessings. We give you the praise and the glory. Sino nakatamang pinagaling na siya ng ating buhay na Diyos? Sa likod, nadadama ba ninyong pinagaling kayo ng buhay na Diyos? Lahat ay magsabing masarap ang ulan ng pagpapala. Masarap ang ulan ng pagpapala. Talagang mahal tayo ng Panginoon. Sabi ko na kanina, yung panyo ko, konti lang. Sabi ko, Panginoon, paano ko po may distribute lahat ito? You know, ang blessed oil na dala ko, isang prasko lang. Paano ko mabibless lahat ng mga anak ninyo? Eto, sinagot tayo ng Panginoon. Hallelujah. Lahat kayo ngayon, anointed by the Lord ng kanyang pagpapala dahil sa ulan na yan. Huwag kayong mag-alala, hindi kayo magkakasakit. Pagpapalain kayo. Kung may magkakasakit sa inyo, akong una. Pero hindi mangyayari yun.
Sapagkat ito ay paglilingkod sa mga salita ng ating buhay na Diyos. Hallelujah! Ang gustong tumanggap ng permanenteng pagpapala, itaas ang kamay. Gustong makapunta sa syudad na ginawa ng Diyos. Nananatiling dalawang kamay, nakataas, ako'y dadalangin. Sa pangalan ni Kristo Jesus, Ama, nandirito po ang mga anak ninyo, nakataas ang dalawang kamay at ibig tanggapin ang pagpapalang permanente na ang kanilang kaluluwa, sapagkat ito'y ginawa ninyo pagkalumisan sa mundong ito. May lugar po sila sa banal na Jerusalem na kung saan ang daan ay ginto na inyong ginawa. Lahat ay magsabing, Ama, tinatanggap ko po ang mga pagpapala, ang kayaman na permanente, kaligtasan ng aking kaluluwa. Ako'y nagsisisi ng aking kasalanan. Isinusuko ko sa iyo ang aking buhay. Mula ngayon, ang inyong kalooban ang aking susundin. Isulat po ninyo ang aking pangalan sa aklat ng buhay, at sa pagdating ninyo, ako'y sasama doon sa kaharian, sa banal na Jerusalem na inyong ginawa, siyudad ng mga banal. Makikisama sa iyo sa buhay na walang hanggan. In Jesus' name. Ama, tinatanggap ko rin po ang mga temporal na pagpapala, pinansyal na ibibigay mo, pera, makakabayad na ako sa aking pagkakautang, bahay na bago, sasakyan, panghanap buhay, trabaho na maganda, damit na may susuot, pagkain na makakain. Ang lahat ng temporal na ito, sinabi ninyo, pagka nahanap namin ang inyong kaharian, ay inyong idadagdag sa amin. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. All these blessings are mine by faith in Jesus' name. In Jesus' name. Malakas na thank you, Jesus. Malakas na hallelujah. Malakas na praise the Lord. Malakas na amen. Malakas na clap over it.